Sa huling bahagi ng ika-18 siglo, ay ibang uri ng himagsikan ang lumaganap sa bahagi ng Atlantiko. Ito ay naimpluwensyahan ng mga ideyang ipinalaganap noong panahon ng Enlightenment. Inilatag nito ang tungkol sa mga pagtatanong ukol sa absolutong monarkiya at dominasyon ng simbahan sa panglipunan at pampulitikang galaw ng mga tao. Ang ganitong kaisipan ang naging daan upang patalsikin ang tradisyonal na rehimen sa Amerika at Pransya. Nagpasimula ang digmaan noong 1775 sa pagitan ng 13 kolonya sa Timog Amerika at Britanya. Ito ang unang himagsikan na naghagad ng kalayaan at pagbabago ng lipunan. Naging daan din ito sa paglawak ng prinsipyong revolusyonaryo sa Pransya at isang madugong himagsikan noong 1789. Ang himagsikan sa Pransya ay itinuturing na mas malaki ang iniwang epekto sa Europa at ibang panig ng mundo sa dahilang iniwan ito ng tatlong mahalagang prinsipyo ng pagbubuo ng isang nasyong-estado: ang kalayaan, pagkakapantay-pantay at kapatiran. Ang Rebolusyong Pranses na nagpasimula noong 1789 at nagwakas noong 1799 ay nag-iwan ng dalawang pangunahing epekto sa Pransya: ang pagpapaalis ng isang absolutong hari at nagtatag ng isang republika. Maraming bilang ng mga tao ang pinutulan ng ulo sa pamamagitan ng gilotina nangyari sa panahong tinawag ng mga Pranses bilang Reign of Terror. Ang rebolusyong ding ito ang naglatag ng digmaang pinamumunuan ni Napoleon sa Europa. Kalagayan ng lipunang Pranses noong 1789. Simula ng taong 1789, ang Pransya ay pinag-aharian ni Haring Louis XVI, isang monarko na ang pamumuno ay absoluto. Ang absolutong hari ay tinuturing na makapangyarihang pinuno ng isang nasyon sapagkat ang kanilang ginagamit ang basihan sa kanilang pamumuno ay ang divine rights of king. Ang divine rights ay paniniwalaan ang kapangyarihan ng isang hari ay nagmula sa kanilang mga Diyos, kaya siya ay pinili ng Diyos para pamunuan ng bansa. Ang lipunang Pranses naman ay nahahagi sa tatlong pangkat na tinatawag na estates. Ang unang estate ay binubuo ng mga obispo, pari, at ilan pang may katungkulan sa simbahan. Ang ikalawang estate ay binubuo ng mga maharlikang Pranses. Samantalang ang ikatlong estate ay binubuo ng napakaraming bilang ng Pranses, gaya ng magsasaka, may-ari ng tindahan, mga utusan, guro, manananggol, doktor, at mga manggagawa. Pambansang Asembleya. Upang mabigyan ng lunas ang kakulangan sa pera na kailangan ng Pransya ng panahong iyon, ay minabuti ni Haring Louis na magdaos ng isang pagpupulong ng lahat ng mga representante ng tatlong estates. Noong 1788, ay nagkaroon ng isang pagpupulong kung saan pinili ang mga magiging representante ng bawat isang estado. Sa panahon ng halalan ay naging mainit na usapin ang ukol sa mga radikal na ideya at ang pamamaraan na dapat sundin ukol sa pamumuno ng Pransya. Ang mga dumulong representante ay naimpluwensyahan na nangyaring digmaang sibil sa Inglaterra at digmaan para sa kalayaan ng Amerika, kung saan ang mga tao ay naging kasangkapan upang patalsikin ang pamumuno ng isang absolutong hari. Kaya nang sila'y muling nagkita-kita noong Mayo 1789 sa Versailles malapit sa Paris, ay dinominahan ng ikatlong estado ang mga representante ng malaking bilang ng populasyon sa Pransya. Binigyan diin ng ikatlong estado na hindi sila magtatapos ng pagpupulong hanggat hindi nabubuo ang isang sinulat na konstitusyon ng Pransya. Ang pangyayaring ito ay tinatawag na Tennis Court Oath. Ang pagbagsak ng Bastille. Nagkaroon ng malaki at popular na suporta sa Paris ang bagong asembleya. Noong Hunyo, sa pamamagitan ng payo ni Reina Marie Antoinette, nagpadala ng mga sundalo ang hari upang payapain ang lumalaganap na kaguluhan. Noong Hulyo 14, ay isang malaking kaguluhan ang nangyari nang sugurin ng mga nag-aalsang tao ang Bastille. Ang Bastille ay isang kulungan ng mga napagbintangan at kalaban ng kasalukuyang monarko sa kanyang pamamahala. Pinakawala ng mga nakakulong dito. Ang pagbagsak ng Bastille ay palatandaan ang mga tao ay naghahangad ng pagbabago sa pamumuno at pagtatatag ng isang republika. Lumaganap ang kaguluhan sa iba't ibang panig ng Pransya at tinawag ng mga revolusyonaryo ang mga sumama sa mga pakikipaglaban. Sila ay binuo na ng mga sundalong sinanay at handang ipagtanggol ang asembleya.
Karaniwan silang nakasuot ng mga badges na pula, puti at bughaw na naging kulay ng revolusyon. Ang pagsiklab ng revolusyon. Maraming mga monarko sa Europa ang naapektuhan ng malaki sa pagsiklab ng revolusyon sa Pransya. Natakot sila ang ganoong uri ng revolusyon ay lumaganap sa kanilang mga kaharian at pinangangasiwaan. Noong taong 1792 ay nagpadala ang Austria at Prussia ng mga sundalong tutulong upang pulbusin ang mga revolusyonaryong Pranses. Sa mahabang panahon ng pakikipaglaban ay tinalo ng mga revolusyonaryo ang mga sundalong tumulong upang sila ay patigilin. Ang revolusyon ay lalong naging malakas at malaki sa pamamagitan ng pamumuno ng isang abogadong nagngangalang Georges Danton. Pinagsususpetsahan ng mga revolusyonaryo na posibleng ang mga nobilidad ng Pransya ay nakikipagbuo ng alyansa sa iba pang mga bansa sa Europa upang muling ibalik ang kapangyarihan ng hari at tapos ng ang revolusyong pinasimulan. Dahil dito ay hinuli nila ang hari at daan sa mga sumusuporta sa kanya at pinatay sa pamamagitan ng paggamit ng guillotine. Tinawag ang pangyayaring ito sa Pransya bilang September Massacres. Noong Enero 1793 ay napugutan naman ng ulo si Haring Louis XVI. Mga ilang araw ay sunod naman nila si Reyna Marie Antoinette. Dahil sa mga sunod-sunod nitong pangyayari ay diniklarang isang republika ang Pransya. Reign of Terror. Marami sa mga bansa sa Europa, kabilang na ang Britanya, ay sumama na sa digmaan laban sa Pransya. Malaking bilang ng mga nakababatang kalalakihan ang pinwersang sumama sa hukbong sandatahan upang idepensa ang bagong republika. Noong Abril 1794 ay binuo ng mga revolusyonaryo ang isang pansamantalang pamahalaan sa ilalim ng Committee of Public Safety. Ang pinakamabisa at aktibong miyembro nito ay isang manananggol na si Maximilian Robespierre, isang masidhing republikano. Ang Pransya sa ilalim ng Direktory. Taong 1794 nang humina ang kapangyarihan ng mga revolusyonaryo at nakuha ng mga moderates ang pamamahala. Kabilang sa mga pinunong extremists ng revolusyon, gaya ni Danton at Robespierre, ay pinatay din sa pamamagitan ng guillotine. Napagwagian naman ng Pransya ang kanilang pakikidigma sa mga bansang Europa, kaya ang mga ito ay lumagda ng kasunduan sa kanya maliban sa Britanya. Taong 1795, na ang Republika ng Pransya ay gumamit ng bagong saligang batas na ang layunin ay ang magtatag ng isang direktoryo na pinamumunuan ng 5 tao na taon-taon ay inihahalal. Ngunit ang pamahalang ito ay di nagtagumpay. Ito ay sa dahilang pamahalaan ay naubusan ng pera. Iba't ibang pangkating pampolitika ang nagnais na hawakan ng pamamahala at maraming tao ang nais bumalik sa monarkiya. Si Napoleon Bonaparte, ang pagiging popular ni Napoleon. Kailangan ng Pransya ng isang malakas na lider matapos ang revolusyon, kaya noong 1799, ang pinakapopular at matagumpay na general, si Napoleon Bonaparte ay nahirang na pinuno. Sa panahon ng kanyang pamumuno ay nasakop niya ang malaking bahagi ng Europa at kinilalang Emperor Napoleon I. Noong 1804, ang kanyang hukbo sa kanilang pananakop ay naging mga disipulo ng mga ideya ng Revolusyong Pranses, ang kalayaan, pagkakapantay-pantay at kapatiran. Ang mga ideya na ito ng revolusyon ay lumaganap sa Europa. Ang mga ideyang ito ang nagsilang sa iba pang mga ideyang pampolitika gaya ng republikanismo at ng mga praktikal na ideya gaya ng paggamit ng sistemang metriko sa pagsukat. Naging susi ito upang maghangad ng pagbabago sa pamumuno ng mga tao at magtatag ng isang republikang pamahalaan.